Ang mga Augustinian ang unang nakarating sa lambak ng Marikina noong 1500, sa lugar na kilala bilang Chorillo, sa Barangka. Sumunod na dumating ang mga Jesuits noong 1630, sa isang lugar na tinatawag ngayong Jesus de la Peña. Dito, ang mga Jesuits ay nagtatag ng isang misyon at nagtayo ng isang kapilya. Noong 1687, ang pueblo na ito ay naging isang parokya na kilala bilang Mariquina. Noong 1901, sa pagdating ng mga Amerikano, opisyal na naging Marikina ang pangalan ng lungsod. Ang mga nanirahan dito ay tumira sa tabing ilog at kalapit na mayabong na sakahan, sa industriya ng mga katutubo. Ang mga sakahan ay nagsimulang gumawa ng bigas at gulay sa napakaraming dami hanggang ang lambak ay naging bahagi ng pinakamahalagang asyenda ng bansa. Noong ika-19 na siglo, ang Hacienda Marikina ay naging pinakamalaki sa bansa. Dahil sa laki, likas na ganda at saganang ani, ang asyenda ay idineklara na mayorazgo, Royal Estate, ng pamahalaang Espanyol. Sa susunod na siglo, upang pagtibayin ang dignidad ng paggawa at tulungan ang mga manggagawa, opisyal na pinangalanan ng mga Jesuits ang asyenda bilang parangal kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Sa pagsapit ng ika-20 siglo, ang Marikina ay naging bayan ng mga gumagawa ng sapatos na nagsimula noong 1887. Hinasa ng mga taon sa paggawa ng sapatos, ang mga katutubo ay nakabuo ng isang pang-industriya na etika sa paggawa na naghanda sa kanila para sa pagdating ng mabibigat na industriya noong 1950s. Kasama ng mga industriyal na halaman ang mga pamilyang walang tirahan na nagsimula ng sakupin ang bawat magagamit na espasyo. Sa susunod na 3 dekada, magiging helter-skelter ang Marikina, isang biktima ng runaway growth. Hanggang sa 1992 ito ay magagawang lumiko sa isang sulok at inilalaan ang kalakaran sa ilalim ng bagong pamumuno. Noong ika-11 ng Hunyo taong 1901, ang Marikina ay isinama sa bagong likhang lalawigan ng Rizal sa pamamagitan ng Batas 137 ng Philippine Commission. Noong 1975, nang ang Metro Manila Commission ay nilikha sa ilalim ng Presidential Decree No. 824, na pinagsasama ang 4 na lungsod at 13 bayan na karamihan ay nasa lalawigan ng Rizal, ang Marikina ay naging bahagi ng Metropolitan Manila Area. Di nagtagal, naging biktima ang Marikina ng sarili nitong paglago, na lumikha ng sari-saring problema. Isa na rito ang pagkasira ng Ilog Marikina, na bunga ng walang habas na pag-uugali ng mga pabrika at mga squatter colonies na nakahanay sa mga pampang. Pagbawi at pagbabago, sinimulan ng Marikina ang mga pagsisikap nito tungo sa pagbawi at pagpapanibago noong 1992. Ginagabayan ng isang pananaw sa paglikhang isang moderno at matitirahan na lungsod, matagumpay nitong inilatag ang pundasyon ng isang umuunlad na komunidad, noong ika-8 ng Disyembre taong 1976. Ang Marikina ay ipinroklama bilang isang lungsod sa pamamagitan ng Republic Act 8223. Mula noon ay binago ng Marikina ang sarili mula sa isang atrasadong komunidad tungo sa isang komunidad na ipinagmamalaki ang maunlad na ekonomiya at masisipag, matyaga at disiplinadong mamamayan. Ngayon, ang Marikina ay isang multi-awarded na lungsod, na madalas na pinupuri para sa masiglang buhay ng negosyo, mataas na skilled workforce, at isang tumutugon na lokal na pamahalaan na naglalagay ng premium sa pamamahala, napapanatiling urban development at serbisyo publiko. Makasaysayang pag-unlad ng Marikina. Ang kasaysayan ng Marikina ay nagbibigay ng isang kawili-wiling sulyap sa mga pangyayaring tumulong sa paghubog ng ebolusyon nito. Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ines, at Gervasio Carlos. Ang pagod na pares ng British na sapatos ni Kapitan Moy ay nagbigay ng malikhaing spark, pinaghiwalay niya ang mga sapatos, pinag-aralan ng husto ang mga bahagi ng mga ito, at pagkatapos ay gumawa ng mga pattern mula sa mga ito. Pagkatapos ng matalas na pagmamasid sa mga inchik sa Parian, Maynila, gumawa siya ng sariling pares ng sapatos. Sa pamamagitan ng mga magaspang na kasangkapan, hilaw na materyales, at suporta Jim Gataganayon, pagkatapos ay pinagkadalubhasaan ni Kapitan Moy ang sining paggawa ng sapatos. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, ang Marikina ay umusbong bilang isang bayan ng mga gumagawa ng sapatos. Hinasa ng mga taon sa paggawa ng sapatos, mabilis na binuong mga katutubo ang isang etika sa trabaho na naghanda sa kanila para sa pagdating ng mabibigat na industriya noong 1950s.
Sa paglaganap ng mga industriyal na halaman ay dumating ang mga alon ng mga manggagawa na piniling manatili, na mabilis na dumarami ang populasyon. Sa ilang sandali, ang paggawa ng sapatos ay umunlad sa isang multi-milyong pisong industriya, na kumikita para sa Marikina na tinatawag na, Shoe Capital of the Philippines.